Inakala ng lahat na isa siyang isinumpang lalaki, ngunit siya pala ang pinakamalakas na mandirigma at nagpakasal sa isang magandang mangkukulam. Si Oscar ay ang prinsipe ng isang dakilang kaharian, na humaharap sa isang sumpa mula pa noong siya ay bata pa. Nang makaharap niya ang pinakamakapangyarihang Witch of Silence, wala siyang gaanong naaalala bukod sa alaala na nasawi ang kanyang ina noong araw na iyon, habang isinumpa siya ng mangkukulam na hindi siya magkakaroon ng anak, nangako na ang kanilang bloodline ay mawawala na kay Oscar. Mula pa noong bata pa siya, naghahanap na siya ng lunas sa sumpang iyon sa loob ng lahat ng aklat na naruroon sa Royal Library, pati na rin sa paggala sa mga ruin at dungeon upang makahanap ng anumang bakas para mahanap ang Witch of Silence para makalaban siya laban sa kanya. Matapos hindi makahanap ng kahit isang palatandaan, itinakda niya ang kanyang paningin sa pagsisikap na hanapin ang magandang mangkukulam na nakatira sa Crystal Tower na nakatago sa loob ng disyerto. Lumabas siya ng kastilyo kasama ang kanyang assistant, si Laz, na patuloy na nagsasabi sa kanya na hindi nila dapat subukang makipaglaban sa mga mangkukulam dahil sila ay napakalakas at mapanganib. Matapos maglakbay ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nila ang Crystal Tower na nakatayo sa gitna ng kawalan. Si Laz ay muling nagsimulang matakot at sinabihan ang prinsipe na huwag pumasok sa loob, ngunit si Oscar ay isang pambihirang matapang na tao na nagbubukas ng mga pangunahing pinto na parang pag-aari niya ang lugar. Nagulat sila sa kagandahan ng tore na ito, na inilarawan sa maraming libro habang ang mangkukulam na ito ay nabubuhay ng libu-libong taon. Sinasabing kung sino ang makaakyat sa tore na ito ay pagbibigyan ng mangkukulam ang kanyang hiling, ngunit ang tore ay napakadelikado kaya nitong mga nakaraang siglo, isang tao lang ang nakarating sa tuktok, na walang iba kundi ang lolo ni Oscar, si Regis. Nagsimula siyang pumasok sa tore, at sinimulan itong akyatan kasama ng 10 iba pang lalaki, ngunit nang makarating siya sa tuktok, siya na lang ang natitira dahil ang iba pa niyang mga tauhan ay masyadong mahina para makaligtas sa mga pagsubok sa tore. Hindi nabigla si Oscar dito at nagsimulang umakyat sa unang palapag kung saan tila tahimik ang lahat nang biglang sinabi ni Laz na napapalibutan sila ng mga ahas. Ang isa sa mga ahas ay tumalon patungo kay Oscar, ngunit hinawakan niya ito sa leeg at itinapon. Sinabi kay Laz na huwag mag-alala dahil hindi sila makamandag at narito lamang upang takutin sila. Siya ay sumulong upang suriin ang isang slab ng bato na may ilang mga ukit dito. Agad niyang nakilala ito bilang isang math equation na naisip na hindi malulutas ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit 10 taon na ang nakalilipas, nalutas ito ni Oscar, kaya't inilagay niya ang sagot, at ang slab stone ay naglaho, na ipinapakita sa kanila ang paraan sa susunod na palapag. Samantala, sa tuktok ng tore, lumabas ang isang babae at sinimulang sabihin sa mangkukulam ng tore na may dumating na bagong adventurer na nagawang lutasin ang unang problema, na halos walang sino man ang kayang lumutas. Nakuha nito ang interes ng mangkukulam, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil tiyak na mahuhulog siya sa susunod na antas kung saan makakaharap nila ang isang guardian beast na napakalakas. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat nang inatake nito si Oscar, pinutol niya ito sa kalahati gamit ang kanyang espada, na pinahanga si Laz na nagsimulang magtanong sa kanyang tunay na kakayahan. Nagsimula silang umakyat sa hagdanan kung saan nagsimulang tumingin sa ibaba si Oscar, at iniisip kung makakaligtas ba siya sa pagkahulog bago umakyat muli. Sinabi muli sa kanya ni Laz na dapat silang bumalik, at ang prinsipe ay tumugon na kung siya ay natatakot, dapat siyang manatili sa baba dahil wala siyang silbi. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang isang higanteng kahoy na tarangkahan na binuksan ni Oscar upang ipakita ang isang pares ng mga halimaw na estatwa. Agad niyang inilabas ang kanyang espada dahil sapat na ang kanyang mga kaalaman upang malaman na mabubuhay ang mga estatwa na ito, at iyon ang nangyari. Nagniningning ang mga mata ng mga estatwa habang pareho silang nagmamadaling umatake. Naiwasan ni Oscar ang unang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalikod, ngunit ang ibang estatwa ay agad na sumugod upang tapusin siya. Sa kabutihang palad, mas mabilis si Oscar at nagagawa niyang harangan ang pag-atake, na sinundan ng pagputol ng halimaw sa kalahati sa isang malinis na pag-atake. Sa panunood nito, binalaan ng babae ang mangkukulam na ang mga bisita ay nakikipaglaban sa mga estatwa, ngunit ang mangkukulam ay tila hindi naaabala habang ginagawa niya ang kanyang tsaa, at sinabihan ng babaeng puti ang buhok na huwag mag-alala dahil hindi kayang harapin ng isang solong lalaki ang parehong mga estatwa. Ngunit ginulat ng babae ang mangkukulam nang sabihin niya sa kanya na natalo na niya ang isa sa kanila.
Samantala, inilagay ni Oscar ang kanyang espada sa mata ng isa pang estatwa habang sinusubukan nitong hawakan siya, ngunit itinaas ng prinsipe ang kanyang espada at hiniwa ang ulo nito palayo sa katawan sa isang hagod, at nakumpleto rin ang antas na ito. Tila napanatag si Laz na hindi ganoon kalakas ang mga estatwa, ngunit sinabi ng prinsipe sa kanya na ang mga estatwa ay sapat na malakas na kahit isang maliit na tama ay mapapaslang silang lahat. Pagkatapos nito, nagsimula silang lumipat patungo sa susunod na magic circle nang biglang nagsimulang manginig ang lupa, at ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang gumuho, na naghihiwalay sa dalawa. Tatalo na sana si Oscar para tumulong, ngunit pinigilan siya ni Laz at sinabihan siyang magpatuloy kung hindi, siya ay itatapon sa labas ng tore. Bago makapagdesisyon si Oscar, bumigay na ang lupa sa ilalim ni Laz, at bumagsak siya sa kanyang maliwanag na kasawian. Ang prinsipe ay puno ng kalungkutan, ngunit nagpa siya na magpatuloy ng hindi alintana at sa wakas ay umakyat sa huling hanay ng mga hagdan upang makahanap ng isang higanteng pinto. Binuksan niya ang pinto upang makahanap ng kakaibang uri ng lugar ng bodega, na humahantong sa rooftop kung saan nakaset up ang isang mesa. Siya ay gumagalaw patungo dito nang biglang lumipad ang mangkukulam sa magandang liwanag ng buwan, binabati ang prinsipe sa pagkumpleto ng paglalakbay sa tore na ito, at inalok siya ng upuan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Tina, at nagsimulang magbuhos ng tsaa para sa kanilang dalawa. Habang si Oscar ay tila nalilito dahil inaasahan niyang ang mangkukulam ay magmumukhang matanda at hindi maganda. Sinabi ni Tina sa kanya na ang kanyang pagtanda ay tumigil sa loob ng libu-libong taon, kaya palagi siyang ganito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Oscar ang kanyang sarili bilang ang Crown Prince ng kaharian na ito, na ikinagulat ni Tina at itinanong niya kung konektado siya kay Regis, ang lalaking umakyat sa tore 70 taon na ang nakakaraan. Si Oscar ay tapat na tumugon na siya ay apo ni Regis na ikinatuwa ng mangkukulam, ngunit sinabi niya sa kanya na kahit si Regis ay hindi nakaakyat sa tore ng mag-isa, na nagawa ni Oscar. Tinanong ni Oscar kung nakatira ba siya dito mag-isa, ngunit agad na ipinakita ng babaeng nagngangalang Leia ang kanyang sarili bilang kasama ng mangkukulam, na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang kanyang kasamang si Laz ay ganap na ligtas, at natutulog sa ilalim ng puno sa ilalim ng kanyang spell. Nagpasalamat siya sa kanya, at pagkatapos ay tinanong si Tina kung ano ang mangyayari sa mga challenger na hindi makumplito ang mga hadlang at masawi. Sumagot si Tina na hindi siya barbarian na papaslang ng mga random na tao na pumapasok sa kanyang bahay, kaya sinisiguro niyang walang masasawi. Napagtanto ni Oscar na hindi makatwiran ito, at sinasabing ang isang hit mula sa mga estatwa ay papaslang ng sinuman. Sumagot si Tina na sa tuwing tatama ang mga estatwa, ang mga challengers ay mahiwagang dinadala pabalik sa ilalim ng tore kung saan binabago niya ang kanilang mga alaala, at ipinapadala sila sa iba't ibang bahagi ng mga bansa na walang alaala sa nangyari sa kanila. Pagkatapos noon, sinabi ni Oscar sa kanya ang tungkol sa dahilan kung bakit siya pumunta rito, na ikinagulat ng mangkukulam, na nagsabi sa kanya na ang kanyang mahika ay hindi kapani-pani walang malakas, at kahit na siya ay hindi maaalis ang isang sumpa na inilagay sa kanya ng isa pang mangkukulam. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha upang ipakita ang mga marka ng pulang sumpa sa buong katawan nito, na sinasabing ang mga markang ito ay tanda ng kanyang sumpa. Tinanong ni Oscar kung may paraan para maalis ito, at sinabi ni Tina na kailangan niyang hanapin ang Witch of Silence or kailangan niyang maghanap ng babae na may napakataas na magic resistance at lakas dahil siya lamang ang maaaring magkaroon ng kanyang baby. Nagsimula siyang gumawa ng Tinder account para mahanap siya ng kapareha, ngunit pinigilan siya ni Oscar at tinanong kung mayroon siyang mataas na magic resistance. Sumagot si Tina na halatang meron siya, nang biglang sabihin sa kanya ni Oscar na gusto niya itong maging asawa at magkaroon ng anak. Nagulat si Tina sa sinabi nito sa kanya na ang hiling niya bilang challenger ay ang maging asawa niya. Agad siyang tumanggi, na sinasabing wala sa lugar para sa isang mangkukulam na magkaroon ng kapareha na tao, ngunit patuloy siyang ginugulo nito hanggang sa isang punto kung saan nagbanta siya na gagawa siya ng magic na nagpapabago ng memorya sa kanya. Ngunit hindi uma-attrage si Oscar at agad na hinawakan ang kanyang espada, handang lumaban. Napansin ng mangkukulam ang espada, at napagtanto na ito ay hindi anumang normal na espada kundi isang maalamat na sandata na may kakayahang ipawalang bisa ang anumang mahika na naaabot nito, na nangangahulugan na hindi niya magagamit ang kanyang mahika na nagpapabago ng memorya sa kanya.
Nagpasya silang umupo at mag-usap muli, kung saan binago ni Oscar ang kanyang mga kahilingan, at hiniling sa mangkukulam na sumama sa kanya sa kaharian sa loob ng 1 taon bilang kanyang tagapag-alaga. Ang hiling na ito ay ganap na wasto kaya ang mangkukulam ay sumang-ayon, at silang dalawa ay lumabas ng tore. Nakasalubong nila ang isang nalilitong si Laz. Sinabi sa kanya ni Oscar na nakilala niya ang mangkukulam, at nagsisinungaling na si Tina ay isang intern na nagtatrabaho para sa mangkukulam na sasama sa kanila sa kastilyo sa loob ng 1 taon, upang tumulong sa paghahanap ng lunas para sa sumpa. Sumakay sila sa kabayo at nagsimulang sumakay pabalik, habang sinabi ni Oscar kay Tina na maaari siyang manatili hanggat gusto niya kung magugustuhan niya ang kaharian. Ngunit sinabihan siya ni Tina na huwag sumubok ng anuman dahil hinding-hindi niya ito magiging asawa, habang tinatawanan ito ni Oscar, na sinasabing makikita nila pagdating ng panahon. Kinaumagahan sa loob ng kanilang kaharian, nagpasya si Tina na mag-ingat at gumamit ng isang grupo ng mga protection na spell kay Oscar, na titiyakin na ang karamihan sa pisikal or mahiwagang pinsalang idinulot sa kanya ay mababalewala. Tinanong ni Oscar kung bakit niya ginawa iyon, at sumagot siya na siya lamang ang taong nabubuhay mula sa royal bloodline, at kung may mangyari sa kanya bago sila makahanap ng tagapagmana, ang buong bansa ay magugulo. Nagkomento si Oscar na pakiramdam niya ay para itong isang cheat code dahil walang sino mang tao ang makakasira sa kanyang spell kaya siya ay ganap na ligtas mula sa lahat. Tinatama siya ni Tina na may ilang bagay na vulnerable pa rin siya, tulad ng lason or anumang uri ng pag-atake sa pag-iisip, at hinihiling sa kanya na mag-ingat. Nang maglaon sa araw na iyon, dinala ni Laz si Tina sa labas para maglibot, habang lumilingon siya sa paligid at nagtatanong kung may iba pang miyembro mula sa malalayong pamilya na maaaring may kaugnayan sa kanya sa pamamagitan ng dugo, habang naaalala niya ang ilang pamilya ng sangay ng pangunahing pamilya ng hari noong huling bumisita siya sa kaharian. Sumagot si Laz na si Oscar ay may isang grupo ng mga pinsan, ngunit 15 taon na ang nakakaraan ay isang serye ng mga pagdukot ang naganap, at hindi nagtagal ay naalis ang lahat ng mga sanggol mula sa royal bloodline, na naiwan lamang si Oscar. Naisip ni Tina ang mga kapaspalad na pangyayaring ito nang mapansin niya ang isang mage na sinusubukang maglagay ng mga chandelier sa kisame, ngunit ang kanyang mahika ay medyo palpak, at sigurado, ang chandelier ay nahuhulog, halos madurog siya. Ginamit agad ni Tina ang kanyang mahika para protektahan ang dalaga, at umalis na parang walang nangyari habang hinahabol siya ni Laz. Nagtataka ang dalawang mage kung paano niya nagawang gumawa ng mahika nang hindi binibigkas ang spell. Pagkaraan ng ilang sandali, pinasalamatan siya ni Laz sa kanyang tulong nang ang atensyon ni Tina ay napunta sa training ground kung saan napansin niya ang isang grupo ng mga kabalyero na nakatingin sa dalawang general na may laban sa sparring. Ipinaliwanag ni Laz na ang lalaki ay pinangalan ng Albert habang ang babae ay kilala bilang Diane. Pareho silang naglalaban, ngunit hindi nagtagal ay nadaig at dinosormahan siya ni Albert. Nagkomento si Tina na si Albert ay tila isang napakahusay na mandirigma, at si Laz ay nagkomento tungkol sa kung paano si Albert ang pinakabatang general ngunit siya pa rin ang pinakasanay sa kanila. Mukhang nagulat si Tina dito, ngunit sinabi rin ni Laz sa kanya na si Albert ay walang laban kay Oscar, na kayang talunin siya nang nakatali ang isang braso sa likod. Si Tina ay nagsimulang makakuha ng KT upang subukan ang kanyang kamay sa sword fighting muli, dahil matagal na mula noong huli niya itong sinubukan. Nagsimula na silang mag-sparring, at sa gulat ng lahat, nagawa ni Tina na makipagsabayan sa mga atake ni Albert nang walang kahirap-hirap at sinabihan din itong paulit-ulit siyang atakihin, habang si Diane naman ay nakatayo sa isang tabi na nakatingin sa kanya na may selos. Sa wakas ay natapos na ang sparring session, at pinuri siya ni Albert sa pagsasabing dapat siyang maging isang mandirigma sa halip na maging isang salamangkero, na ikinagulat ng lahat maliban kay Diane, na medyo asar pa rin sa kanya dahil sa pagnanakaw ng lahat ng kaluwalhatian. Sinabihan siya ni Albert na huwag masyadong mag-isip tungkol dito dahil ang prinsipe mismo ang nakakuha sa kanya mula sa tore ng mangkukulam, ibig sabihin ay tiyak na may kakaiba sa kanya. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, tinawag siya ni Lolita, na nagpapakita sa isang puno at nagkomento tungkol sa kung paano mukhang masaya at kontento si Tina sa kastilyong ito, na nagiging sanhi ng kanyang pamumula. Ngunit nagtatanong siya kung bakit nandito si Lolita. Sumagot si Lolita na nagkaroon ng ilang kaguluhan malapit sa pinagmumultuhan na lugar, at dapat niyang tingnan ito. Agad na nagpalit si Tina at pumasok sa silid ni Oscar, sinabi sa kanya na aalis siya sa kastilyo sa loob ng 3 o 4 na araw ngunit babalik siya sa lalong madaling panahon.
Nagulat dito ang prinsipe, na nagtanong kung saan siya pupunta habang ang mangkukulam ay sumagot na malaya siyang pumunta kung saan man niya gusto, ngunit babalik sa kanya ng walang pagkabigo ayon sa kontrata. Hiniling ni Oscar sa kanya na sabihin man lang sa kanya kung saan siya pupunta, at inaangkin niya na pupunta siya sa pinagmumultuhan na kagubatan, na ikinatakot ni Laz na nagsabi sa kanya na ito ang tahanan ng isang mapanganib na halimaw na sinliyuhan 70 taon na ang nakakaraan. Ipinagpatuloy niya na may ilang mga kaguluhan sa lugar na nagpapaniwala sa kanya na may nagsisikap na buhayin ang halimaw. Pagkarinig nito, sinabi agad ng prinsipe sa kanya na sasamahan din siya nito. Sinabi ni Tina sa kanya na ito ay lubhang mapanganib, ngunit si Oscar ay matigas ang ulo at sinabi sa kanya na siya ay mag-aayos ng isang maliit na grupo ng kanyang pinakamahusay na mga bantay, at sila ay sasama. Sa wakas ay sumuko si Tina at pumayag, at hindi nagtagal ay tinipon ni Oscar ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang bantay sa courtroom kung saan nilapitan si Tina ni Salveo, ang clumsy mage na iniligtas niya mula sa chandelier. Sinubukan ni Salveo na laruin ang dragon sa balikat ni Tina bago umatras nang dumating ang prinsipe, at lahat sila ay naghahanda na sa pag-alis. Pumasok sila sa Misty Forest kung saan ipinaliwanag ni Tina na 70 taon na ang nakalilipas, sinubukan ng kalapit na kaharian na lusubin ang kaharian ni Oscar, at nagkaroon ng napakahabang digmaan na nagpatuloy hanggang sa natalo ang mga mananakop at nagpasyang gamitin ang kanilang lihim na sandata, na naging isang demonyong halimaw na nagngangalit at nagsimulang tapusin ang lahat ng dumaan sa landas nito. Ang halimaw ay lumikha ng maraming pagkawasak sa lugar na napilitang pumasok si Tina. Nakipaglaban siya ng mahabang labanan laban sa halimaw ngunit hindi ito nagawang tapusin, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang mahuli ang hayop at ilagay ito sa walang hanggang pagtulog. Bigla siyang huminto sa paglalakad, at sumigaw sa isang anino na nagtatago sa unahan upang ipakita ang sarili. Ang anino na figure ay lumalabas na isang matandang may hod na salamangkero na tila naaalala si Tina, dahil siya ay isang assistant ng isang salamangkero 70 taon na ang nakalilipas noong panahon ng digmaan, at si Tina ang pumaslang sa salamangkero noong panahong iyon. Inilabas ni Tina ang kanyang espada, ngunit umatras ang matandang salamangkero bago gumamit ng mahika para salakayin ang partido ni Oscar. Isang grupo ng mga mahiwagang araw ang nahulog sa partido, na nagawang harangan at iwasan ni Oscar, ngunit dalawa sa kanyang mga tauhan ang nasugatan sa pag-atake. Sinubukan ni Tina na salakayin ang salamangkero, ngunit napansin ni Oscar ang isang grupo ng mga araw na papaslang sa kanya kung hindi dahil sa kanya, habang hinaharangan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga braso. Agad na inilabas ni Tina ang kanyang lightsaber at sinubukang tapusin ang salamangkero, ngunit nawala lamang siya sa bug zone ng usok. Napansin ni Oscar na gumana ang mga spell ni Tina, dahil kahit nataman siya ng palaso, hindi siya napinsala, habang ang dalawa pang miyembro ng partido ay pinagaling ni Salveo. Pasimpleng lumakad si Tina, at ginamit ang kanyang napakalakas na mahika para tuluyang gumaling sila kaagad. Nagpagulat ito sa lahat, dahil alam nilang isang mangkukulam lamang ang may sapat na kapangyarihang maghilam ng gayong mga sugat, at sa wakas ay umamin siya, na sinasabi sa kanila na siya ang sikat na Asher Witch of the Tower. Ngunit gumawa siya ng isang kontrata kay Oscar upang tulungan itong alisin ang kanyang sumpa, at manatili sa kanya ng 1 taon. Pagkatapos nito, sinabi ni Tina sa kanila na susundan niya ang salamangkero, ngunit hinawakan ni Oscar ang kanyang braso, na gustong sumunod. Sinabi niya sa kanya na trabaho niyang tapusin ang nasimulan niya, at nangakong babalik siya sa kastilyo sa lalong madaling panahon. Natapos si Oscar na sumunod at umalis kasama ang kanyang partido, habang ang mangkukulam ay dumating sa isang kuweba kung saan sinusubukan ng salamangkero at ng kanyang mga kasamahan na buhayin ang halimaw. Tinapos ni Tina ang mga wizard na naiwan lamang ang matanda sa huli. Sinabi ni Tina sa kanya na huwag mag-alala, dahil tatapusin niya ang kanyang trabaho, at pagkatapos nito, ginagamit niya ang kanyang malalakas na spell para basagin ang mga spell na nagselyado sa halimaw. Ang halimaw ay lumabas mula sa kanyang malalim na pagkakatulog at sinira ang buong kuweba. Pinaslang ang matandang salamangkero habang si Tina ay tumalon sa kanyang dragon para sa kaligtasan. Habang naaalis ang usok, naghahanda si Tina para sa isang labanan habang ang kanyang matandang kalaban ay lumalakad ng may mga mata na nagniningning sa galit. Gumagamit ang halimaw ng solar beam sa kanya, na iniiwasan niya at inatake siya ng isang kidlat. Ang halimaw ay tinanggap ang atake na parang wala lang at nagmamadaling umatake, ngunit nagawang harangan ni Tina ang welga at pinaikot-ikot ang halimaw, naglalagay ng mga bitag habang iniiwasan ang kanyang mga pag-atake.
Pagkatapos ay gumamit siya ng explosion magic upang pabagalin ang halimaw, ngunit ang halimaw ay agad na muling nabuhay, na pinipilit siyang i-activate ang bitag na nagbubuklod sa halimaw sa kanyang lugar. Siya ay naghahanda na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang spell, at tanggalin ang halimaw mula sa pag-iral kapag ang demonyo ay nakalusot sa mga limitasyon at umatake kay Tina, na kinagat siya sa katawan. Nagtagumpay si Tina na mabawasan ang pinsala sa kanya at isinaaktibo ang kanyang spell, pinaslang ang halimaw minsan at para sa lahat. Nang gabing iyon, nakatayo si Oscar sa mga dingding ng kastilyo at nakatingin sa malayo kung may anumang palatandaan ng mangkukulam, nang bigla siyang nagpakita sa likod ng kanyang dragon na may malalalim na sugat sa kanyang katawan. Agad niya itong dinala sa loob, at tumawag ng medik habang naghihintay sa kabilang silid, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Maya-maya, dumating si Salvia at ipinaalam sa kanya na si Tina ay wala na sa panganib, at ganap na niyang pinagaling ang kanyang mga sugat. Nagmamadaling pumasok si Oscar upang makita siya at nagtanong tungkol sa kanyang mga sugat. Sinabi ni Tina sa kanya na huwag mag-alala dahil magiging maayos din siya, at sinabi rin sa kanya na nawasak niya ang halimaw magpakailanman. Agad na iniyuko ni Oscar ang kanyang ulo, nagpapasalamat ng husto sa kanyang pagpapalaya sa kanilang kaharian mula sa isang mapanganib na halimaw, at nangakong pakakasalan siya balang araw upang matiyak ang kanyang kaligtasan at kaligayahan. Lumipas ang ilang araw mula noong huling laban na iyon, at gumaling ng husto si Tina habang sinimulan niyang i-enjoy ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa kastilyo. Tinitingnan niya ang kanyang buhok at nagpas siyang gupitan ito, ngunit sa kabutihang palad ay pumasok si Salvia sa silid sa perpektong sandali, upang makita siyang sinusubukang putulin ito gamit ang isang punyal. Pinaupo niya siya sa isang upuan, at sinimulang gupitan ang kanyang buhok gamit ang isang pares ng gunting habang nag-uusap sila tungkol sa buhay. Tinanong ni Tina kung hindi ba siya natatakot sa mga mangkukulam, at sinagot ni Salvia na dati ay natatakot siya sa mga ito dahil marami na siyang nabasa tungkol sa mga ito, at alam pa niyang nawasak ng isa sa mga mangkukulam ang isang buong kaharian sa isang gabi nang siya ay magalit. Ang lahat ng ito ay nakakatakot sa kanya noon, ngunit mula nang makilala niya si Tina, ang kanyang opinyon sa mga mangkukulam ay nagbago ng malaki. Pagkatapos noon, nagtanong si Salvia kung mayroon bang anumang bagay na kahit na ang Witch of the Ashermon ay nahihirapang harapin, at tapat na sumagot si Tina na may panahon kung saan ang ilang mga bagay ay naging hamon para sa kanya, ngunit siya ay nabubuhay ng ganoon katagal na lahat ng iyon ay nawala sa karanasan. Sinabi niya na ang tanging bagay na medyo mahirap para sa kanya ay subukan, at maunawaan ang mga damdamin at iniisip ni Oscar. Ngumiti lang si Salvia at sinabing mukhang gusto talaga siya ni Oscar, na ikinagulat niya at siya ay nahiya. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinakilala ni Oscar si Tina bilang ang witch ng Ashermon sa kanyang ama, ang hari, at casual na binanggit na narito siya bilang kanyang tagapagtanggol at magpapakasal sa kanya sa takdang panahon. Agad na nanlaban si Tina, na sinasabing walang kinalaman sa kasal ang kaayusan na ito, at narito lamang siya upang bantayan siya at subukang sirain ang kanyang sumpa. Ang hari ay tumingin sa kanya at nagtanong kung maaari ba niya talagang sirain ang sumpa ng kanyang anak, at ang mangkukulam ay mahinahong tumugon na hindi siya maaaring mangako ng anuman, ngunit susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na siya ay mananatiling ligtas. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Oscar na magtungo sa hilagang silangan na kagubatan sa kanyang kaharian kasama si Laz, dahil nakatanggap sila ng nakakagambalang mga ulat ng mga taga-nayo na nasasawi sa kagubatan, habang ang kanilang mga bangkay ay natagpuang ganap na natuyo at nalalante. Si Laz ay labis na natakot sa kung ano ang maaaring makita niya at sinabihan si Oscar na dapat silang bumalik na para bang malalaman ni Tina ang tungkol sa kanilang maliit na lihim na pamamasyal, at baka magalit ito sa kanya. Sinabihan siya ni Oscar na tumahimik at kumilos dahil sa tuwing kasama niya si Tina, hindi niya ito pinapahintulutan at tinatrato siyang parang bata. Sinasabi ni Oscar na hindi niya maaaring hayaang atakehin siya ng sinuman, dahil ang defensive barrier ay mati-trigger at malalaman ni Tina ang tungkol dito. Habang naglalakad, biglang huminto si Laz nang makita ang kakaibang halaman na may perlas. Mukhang interesado siya doon at tinanong si Oscar kung may alam ba siya tungkol dito. Bago niya maintindihan ang nangyayari, nagsimulang tumubo ang mga halaman, at sinubukan ng isa sa mga ito na sakalin ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, pinutol ito ni Oscar sa isang atake at napagtanto na ito ang mga halaman na pumaslang sa lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng pagsipsip ng kahalumigmigan mula sa kanila.
Ang mga halaman ay umatake muli, ngunit madaling inatake ni Oscar ang mga ito at tumakbo patungo sa pangunahing katawan na may pinakamalaking perlas. Inatake niya ang pinakamalaking halaman, na sa halip na masawi, ay nagtatapos sa pagpapalabas ng ilang kakaibang sangkap na parang gas na napagtanto ni Oscar na isang lason. Bago pa niya mabigyan ng babala si Laz, isa sa mga halaman ang nag-spray sa kanya ng mapanganib na lason, at agad siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Agad na tumakbo si Oscar papunta sa kanya nang biglang may narinig siyang nagtatanong kung anong ginagawa nila dito. Tumangala siya upang makita ang isang magandang babaeng mapula ang buhok na nakatingin sa kanya, at sinabi sa kanya na matutulungan niya sila. Maya-maya ay nagising si Laz sa isang hindi kilalang bahay, at tinanong si Oscar kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Oscar na magiging maayos siya, dahil binigyan siya ng isang antidote ng babaeng may pulang buhok. Sa sandaling iyon, ang babaeng may pulang buhok ay pumasok sa silid at nag-abot ng tsaa sa kanya, at si Laz ay nagtatanong kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Leslie, at sinabing siya ang witch ng Forbidden Forest. Medyo natakot si Laz, ngunit tinawanan lang niya ito at tinanong si Oscar kung okay lang ba si Tina. Tinanong ni Oscar kung kilala niya siya, at sumagot si Leslie na kilala niya siya sa loob ng mahabang panahon, at agad na nakilala ang hadlang na inilagay niya kay Oscar upang protektahan siya. Sinabi sa kanya ni Oscar na siya ay kumikilos bilang kanyang tagapagtanggol sa ngayon, ngunit sinabi ni Laz sa mangkukulam na si Oscar ay umakyat sa kanyang mapanganib na tore ng mag-isa at hiniling sa kanya na maging kanyang asawa. Nagsimulang tumawa si Leslie habang binibigyan ni Oscar si Laz ng masamang tingin, bago sabihin kay Leslie na tinanggihan ni Tina ang alok at nagpasya na lang na maging tagapagtanggol niya. Tumatawa si Leslie habang nakaupo para uminom ng tsaa, at sinabing hindi siya kailanman nagkaroon ng labis na interes sa mga lalaki at sa simula pa lang ay umiwas siya ng tingin, ngunit pagkatapos ay tumingin kay Oscar at nag-alok sa kanya ng tulong, na sinasabing maaari niya itong bigyan ng isang napakalakas na potion sa pag-ibig. Tinanggihan ni Oscar ang alok, at nang marinig ito, mas naging interesado si Leslie at tumayo mula sa kanyang upuan habang si Oscar ay agad na sinusubukang bumunot ng kanyang espada. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang ulo saglit habang sinabihan siya ni Leslie na magpahinga, dahil hindi siya magaling makipag-away at wala namang masamang intensyon sa kanila. Napagtanto ni Laz na umiinit ang mga bagay, at sinabihan si Oscar na umalis na sila at bumalik sa kastilyo dahil gabi na. Kinaumagahan, bumalik sa normal ang lahat habang tinanong ni Tina si Oscar kung may nangyari habang wala siya, at nagsinungaling siya tungkol dito at sinabing walang nangyari bago matulog. May nararamdaman si Tina kay Oscar ngunit nagpa siya na hayaan ito pansamantala. Nagising si Oscar kinaumagahan pagkatapos ng mahabang tulog ngunit nakakaramdam pa rin ng pagod, at hinarang siya ni Tina na nagtatanong kung nakakakuha ba siya ng sapat na tulog. Bahagyang nag-hallucinate si Oscar, ngunit nagpas siyang kumilos na parang maayos ang lahat at umalis. Nagpa siya si Tina na mag-imbestiga pa at nalaman ito mula kay Laz, nagtatanong kung may kinikita ba si Oscar na ibang babae. Agad na tinanggihan ni Laz ang paniwala na ito, na sinasabing hindi siya katulad ni Rigor ng Batang Quiapo. Biglang naunawaan ni Tina ang maaaring mangyari, at pumasok sa silid ni Oscar bago dumiretso sa kanya, nagtatanong kung nakilala niya si Leslie. Matapat na tumugon si Oscar na nakilala niya siya at sinasabing ayaw niyang mag-alala siya, kaya nagsinungaling siya. Sinabi sa kanya ni Tina na si Leslie ay naglagay ng sumpa sa kanya, na nakawin ang kanyang puwersa sa buhay bawat gabi sa kanyang mga panaginip para sa kanyang sariling kapakanan, at siya ay nagiging mahina dahil doon. Kung hindi nila sisirain ang sumpa, maaari siyang masawi sa loob ng 1 linggo. Sinabi ni Tina na ang pagsira nito mula sa labas ng may puwersa ay magiging mapanganib, kaya't sisirain nila ito mula sa loob ngayong gabi. Kinagabihan, lumukso si Oscar sa kama habang si Tina ay nakaupo sa tabi niya at inutusan siyang matulog. Nakatulog si Oscar sa lalong madaling panahon, at agad na nagsimulang managinip tungkol sa isang malaking kastilyo na may silid sa loob kung saan hinihintay siya ni Tina. Naglalakad siya patungo sa kanya, habang sinasabi nitong mahal siya nito at handang magpakasal. Biglang, isang puwersa sa labas ang kumokontrol sa kanyang katawan habang siya ay bumangon, at hinawakan ang kanyang leeg at sinimulang pisilin ito. Walang ideya si Oscar kung ano ang nangyayari at sumisigaw na huminto ito, ngunit kusang kumikilos ang kanyang mga kamay at nauwi sa pag-snap sa leeg ni Tina sa kanyang panaginip. Nagising siya na may pagkagulat at tumingin sa kanyang mga kamay, natatakot sa kanyang ginawa.
Sinabihan siya ni Tina na huwag mag-alala dahil naalis na ang sumpa, habang si Oscar ay nagalit at sinabihan siyang huwag na siyang hayaang tapusin siya muli. Nang gabing iyon, lumabas si Tina upang makipagkita kay Leslie at sinimulan siyang sigawan dahil sa ginawa niyang masama sa prinsipe ng kahariang ito. Tinawanan ito ni Leslie at tinawag itong it's a prank ngunit hindi natutuwa si Tina. Humingi ng paumanhin si Leslie at binigyan siya ng isang espesyal na likido bilang regalo para sa lahat ng mga kaguluhan, at bumalik si Tina sa kastilyo. Kinaumagahan, nakipagkita siya kay Oscar, na pinaupo siya sa kanyang kandangan at nagsimulang yakapin siya, humihingi ng paumanhin sa pagpaslang sa kanyang mga panaginip, habang humihingi din si Tina ng paumanhin na hinayaan niya siyang tapusin siya sa panaginip. Lumipas ang ilang araw mula noong huling insidenteng iyon, at isang magandang umaga, tinatanaw ni Tina ang prinsipe na si Oscar habang sinasanay niya ang kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng pakikipag-sparring sa kanila. Ang problema lang ay walang sino man ang makalapit sa antas ng kakayahan at lakas na taglay niya. Sa panunood ng mga laban, nasasabik si Laz at humingi rin ng laban. Sumang-ayon si Oscar sa laban, at nagsimula na ang laban, ngunit kahit si Laz, isa sa pinakamagaling na swordsman sa buong kaharian, ay hindi makakalaban sa prinsipe, naganap na binuwag ang kanyang espada at inilagay siya sa lupa sa isang iglap. Pagkatapos ay tumalikod siya upang itanong kung may iba pang interesadong subukan ang kanilang mga kakayahan, ngunit walang nagsasalita. Pagkatapos, nakita niya si Tina na naglalakad palayo pagkatapos manood ng laban, kaya tinawag niya ito at humingi ng sparring match. Agad na tumanggi si Tina, na sinasabing wala siyang mapapala dito. Sinabi sa kanya ni Oscar na ito ay magsisilbing pagsasanay para sa kanya, at maaari rin siyang gumamit ng mahika kung gusto niya. Bumaba si Tina sa hagdan, sumang-ayon sa laban, ngunit sinabi sa kanya na ayaw niyang makipaglaban sa mga nakakainip na sparring sword, at dapat niyang gamitin ang kanyang maalamat na espada laban sa kanya. Nagsimula ang labanan, at si Tina ay nagpatuloy sa offense iba habang siya ay lumilikha ng isang grupo ng mga magic gloves sa paligid niya, na naglunsad ng mga magic blast kay Oscar, na namamahala upang harangan ito isa-isa, ngunit nahaharap mismo kay Tina, na tumalon sa kanya gamit ang kanyang mga espada. Parehong humanga sina Diane at Albert sa labanan, dahil hindi tulad ng ibang mga salamangkero na nakikipaglaban sa malapitang labanan, ang Witch of the Ashermon ay nasasakop ang lahat ng mga base. Gumagamit siya ng malayo ang mga spell upang mapanatili ang kalaban, habang tinatakpan din ang kanyang malapit na quarter ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga kasanayan sa espada na naglalagay pa kay Oscar sa problema. Iminungkahi ni Diane kay Albert na sa tingin niya ay hindi ito isang sparring session dahil mukhang sinusubukan ng mangkukulam na turuan si Oscar, or sinusubukan siya dahil sa lahat ng oras ay palagi siyang nakangiti sa pagitan ng laban. Gumagamit si Tina ng di nakikitang baging para subukang hawakan si Oscar, ngunit nagawa niya itong maiwasan, kaya napagtanto ni Tina na maaaring may kakayahan siya sa mahika. Itinigil niya ang laban para sa araw na iyon, sinasabing sapat na ito, at sinimulan niyang gamutin ang kanyang mga sugat, habang tinanong siya ni Oscar kung nagseryoso ba siya sa laban dahil alam niyang mas malaki ang pinsalang magagawa niya kaysa rito. Sumagot si Tina na mahirap magsagawa ng magic sa napakabilis na tulan laban sa kanya, na siyang dahilan ng mahinang pag-atake. Pagkatapos ng pagsasanay, pinatawag si Oscar ng kanyang ama sa kanyang silid, kung saan sinabi sa kanya ng hari na nakatanggap siya ng sulat mula sa kalapit na kaharian, na ipinapadala nila ang kanilang emisaryo na gustong makipag-usap sa Witch of the Ashermon. Nagulat si Oscar sa proklamasyon na ito, dahil walang sino man sa labas ng kanyang kagyat na bilog ang nakakaalam tungkol sa katotohanan na kasama niya ang mangkukulam, at nagtataka kung sino ang naglabas ng impormasyong ito. Ipinaubaya sa kanya ng hari ang desisyon, kaya nagpa siyang makipagkita muna sa emisaryo bago kausapin si Tina. Ang emisaryo mula sa kaharian ng Kaz ay iniharap ang kanyang sarili sa korte, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kagato, bago humingi ng pahintulot na makipagkita sa sikat na mangkukulam para sa isang maliit na pag-uusap. Nagkunwaring walang alam si Oscar, at sinabing wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Kagato dahil iniisip niya na ang mga mangkukulam ay isang gawa-gawa lamang. Ang emisaryo ay hindi nalinlang kahit isang segundo, at hiniling kay Oscar na huminto sa mga formalidad at humiling muli na hilingin man lang sa mangkukulam na hayaan siyang makita siya minsan. Habang nangyayari ito, abala si Tina sa patio ng kastilyo na nakikipagtsaa kasama si Leslie.
Ginambala sila ni Oscar sa kanilang munting tea party, at tinanong si Tina kung gusto niyang makipagkita sa isang emisaryo na bumiyahe para lang makilala siya ng isang beses. Sumang-ayon siya at sumama sa kanya pabalik sa courtroom kung saan ang emisaryo ay tila tuwang-tuwa sa kanyang paningin at binati siya ng buong kagandahang loob bago nagsimulang magsabi ng kanyang mga papuri. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang bagong independenteng kaharian ng Kaz ay ginawa ng maraming ipinatapon na mga salamangkero, at gusto nila ang kanyang kaalaman sa lahat ng uri ng mga crafts upang matulungan silang maging mas advanced sa teknolohiya, at maglagay ng magandang pundasyon para sa kaharian. Kahit kaunti ay hindi pinakinggan ni Tina ang kahilingan, at sinabing gusto lang niyang humingi ng tulong sa kanya kahit na hindi man lang siya umakyat sa kanyang tore or sumubok man lang ng kaunti. Sinabi niya sa kanya na narito siya bilang tagapagtanggol ni Oscar, at hindi niya iiwan ang kanyang posisyon para lamang tulungan ang ilang mga mage na walang sapat na lakas ng loob na subukan ang kanyang tore. Pagkatapos ay umalis siya sa tabi ni Oscar, habang ang isang nahihiya na kagato ay naglalakad sa labas ng court, galit at bigo, nang mapansin niya si Diane na nakaupo mag-isa sa courtyard. Habang naglalakad sa mga corridors, nakasalubong nila si Leslie, na nagpapaliwanag sa kanila na ang bagong tatag na kaharian ng Kaz ay maaaring lumikha ng ilang mga problema dahil mayroon silang higit sa 200 na mga salamangkero, na nakakabalisa dahil ang isang normal na kaharian ay may 20 to 30 na mga salamangkero sa maximum. Habang pinag-uusapan nila ito, tumakbo si Diane palapit sa kanila gamit ang kanyang espada at sinubukang salakayin si Tina, na agad na kumuha ng punyal at sumugod upang gumanti. Sa kabutihang palad, si Albert ay nandyan para sa pagsadyop at pinipigilan ang parehong mga babae sa pananakit sa isa't isa. Isang galit na Oscar ang naglagay ng kanyang espada sa lalamunan ni Albert, humihingi ng paliwanag, at ipinaliwanag niya na biglang nagsimulang kumilos si Diane na kakaiba habang sinusubukan niyang supilan siya. Sinabi sa kanila ni Leslie na ang babae ay kinokontrol ng isang salamangkero, posibleng si Kagato, dahil napahiya siya. Nakiusap si Oscar kay Tina na pagalingin si Diane, at pumayag siya habang niyayakap ni Oscar si Tina at sinabihan siyang magiging okay siya. Kinabukasan, inanyayahan siya ni Tina pabalik sa tore kung saan sinabi nito sa kanya na mag-spar sila mula ngayon at bubunot ng kanyang espada, habang si Oscar ay agad na bumunot sa kanya. Nang maglaon, inaayos ni Tina ang kanyang mga sugat, na sinasabing gusto niyang lumaki siya ng mas malakas hanggat maaari upang anuman ang mangyari, palagi siyang may paraan sa anumang sitwasyon. Ang susunod na araw ay halos pareho, ngunit si Tina ay pinabilis ang kanyang galaw at nagsimulang umatake ng may kaunting lakas na naging dahilan upang siya ay magpumiglas laban sa kanya habang siya ay hinahampas sa paligid ng silid. Bawat araw, sinisimulan ni Oscar na tapusin ang kanyang mga opisyal na tungkulin at pagkatapos ay pumunta siya sa tore para magsanay kasama siya, at dahan-dahan ngunit tiyak na nagsisimulang maging mas mahusay dito. Kaya't gumamit siya ng summon magic para gawin itong 2 laban sa isa, na nakakagulat na kaya niyang harapin. Pagkatapos ay umatras si Tina at muling ginamit ang kanyang di nakikitang baging, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito naiwasan at natambot na sinasabing may some-alo sa kanyang binti. Ipinaliwanag ni Tina na isa itong magic vine at sinabing nakita niya ito sa sparring match sa Kastilyo, kaya kailangan lang niyang mag-focus. Tinatawag niya itong isang araw, at si Oscar ay napagod kaya doon na siya natulog. Sa wakas ay nagising siya sa pagsapit ng gabi upang hanapin siya, at gumawa siya ng healing tea para sa kanya upang matulungan siyang mabawi ang kanyang lakas, habang ipinapaliwanag niya na mayroon siyang kakayahan sa magic, na nangangahulugan na maaari siyang maging isang salamangkero kung gusto niya. Mukhang na-excite dito si Oscar, ngunit sinabi rin ni Tina sa kanya na hanggat hawak niya ang maalamat na espada, hindi siya maaaring gumamit ng anumang mahika. Kinabukasan, pinagsasanay niya siya sa mahika habang inilalagay siya sa isang nagninangas na arena, at sinabihan siyang gamitin ang kanyang espada para hanapin ang bilog ng mana ng mahiwagang apoy at apulahin ito. Walang ideya si Oscar kung ano ang kanyang sinasabi at nagsimulang mag-swing ng ligaw sa apoy, umaasa na ito ay maapula, ngunit patuloy na nabigo. Sa wakas, kinalma niya ang sarili at sinimulang ituon ang kanyang isip upang hanapin ang daloy ng mana, at nakakagulat na nakita niya ito mula sa apoy. Di nagtagal ay nahanap niya ang magic circle sa loob nito, at ginamit ang kanyang espada para atakihin ito, inaalis ang apoy. Masayang-masaya siya sa naging pag-unlad nila, nang biglang pumasok sa kanyang tore ang isang partido ng mga adventurer at nabigla silang makitang nandoon na ang mga tao.
Tinanong nila kung nandito rin si Oscar para makipagkita sa mangkukulam, nang lumipad si Tina patungo sa kanila at sinabing siya ang witch ng Ashermon, at ibibigay sa kanila ang kanilang hiling kung magagawa nilang talunin si Oscar. Nagalak silang lahat at nagpasya na atakihin ang prinsipe, ngunit maluwag silang natalo. Tila nasiyahan si Tina sa kanyang sarili nang tanungin ni Oscar kung hindi siya sapat na malakas para talunin siya, ngunit sinabi ni Tina na wala siyang ideya at lumayo. Kinaumagahan, dumating si Albert na may masamang balita na nasawi ang general at idaraos na nila ang libing. Ang kanyang katawan ay inihatid sa korte, habang si Oscar ay nag-aalala tungkol sa kung paano ang general ay napakabait sa kanya at kay Albert, at itinuro sa kanila kung ano ang alam nila tungkol sa sword fighting ngayon. Pagkaraan ng araw na iyon, umupo silang lahat para uminom ng tsaa at nagsimulang pag-usapan ang kanilang mga plano dahil maaaring maging problema ang kaharian ng Kaz, at nagpasya silang patuloy na magpadala ng mga especially iya upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa lugar. Lumipas ang ilang araw, at paulit-ulit na napanaginipan ni Tina ang tungkol sa isang lalaking maputi ang buhok na dinadala siya sa isang madilim na eskinita, na nagsasabi sa kanya na magpahinga habang inaantok na siya at patuloy siyang natutulog. Bigla siyang nagising na may pagkayamot, ngunit nariyan si Oscar para pakalmayin siya. Kinaumagahan, si Oscar ay tinawag ng kanyang ama sa korte, kung saan nalaman niyang napakaraming tao ang nagtipon na, at si Tina ay kasama nila na nakikipag-usap sa mga ministro at hari. Tinanong ni Oscar kung ano ang nangyayari, at sumagot ang hari na hiniling niya kay Tina na bigyan siya ng payo tungkol sa kanyang nobya. Dahil dito, nagulat si Oscar, ngunit ipinagpatuloy ng hari na ang kanyang nobya ay kailangang magkaroon ng mataas na magic resistance upang makapagbigay ng malusog na sanggol para sa maharlikang pamilya, at sa tingin nila ay nakakita sila ng isang babae na nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan. Tumingin siya kay Tina, na nagsasabi sa hari na maaaring mahirap ito, ngunit sa palagay niya ay kakayanin ng babaeng pinag-uusapan ang kargada at mabubuhay. Tila naguguluhan pa rin si Oscar sa kanilang pinag-uusapan, at ibinunyag ni Tina na ang babaeng tinutukoy ay si Myra, isa sa mga bagong hire na kasambahay para kay Oscar. Ayon kay Tina, selyado na ang kanyang magic powers, at kahit noon pa man, madali niyang nalampasan ang anumang court mage ng malaking margin. Ayon sa kanya, ipinapasa ng pamilya ni Myra ang mga mahiwagang kakayahan, at sa tuwing masasawi ang may hawak ng kapangyarihang mahika, ang tagapagmana nila ang makakakuha ng kapangyarihang mahika bilang kahalili nila. Mukhang hindi masyadong masaya si Oscar tungkol dito, at nagtanong kung bakit hindi siya kinonsulte noon tungkol sa bagay na ito, at sumagot si Tina na alam niyang salungat siya sa ideya. Mas nakikipagtalo pa si Oscar, ngunit pinigilan siya ng hari sa pagsasabing ang lahat ng naririto ay naghahangad ng ikabubuti para sa kanya at sa kaharian, kaya dapat na niyang itigil ang pagiging matigas ang ulo at subukang kausapin si Myra para mas makilala siya. Bumalik sa kanyang silid, tinanong ni Oscar si Myra tungkol sa kanyang selyadong mahika, at sinabi niya na ang kanyang ina ang nagtatak ng mahika sa loob niya, na sa tingin niya ay napaka-interesante, at tinanong si Laz kung nasaan si Tina, dahil hindi niya siya nakikita sa kastilyo. Samantala, si Tina ay bumalik sa kanyang tore, nagsasaliksik sa sumpa ni Oscar at sinusubukang basagin ito. Habang si Leslie ay mahinahong umiinom ng kanyang tsaa, tila nagulat siya na nakahanap sila ng angkop na nobya para sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba siya dito. Sinabihan siya ni Tina na tumahimik, at hayaan siyang mag-focus nang biglang nagpakita si Lolita nang wala saan, at sinabi sa kanya na may nagpakita na bagong challenger. Napansin ni Tina na kakaiba ito dahil hinaranggan na niya ang pasukan, ngunit sinasabi ni Lolita na gumamit ng teleportation magic ang challenger para makapasok sa tore. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Oscar sa kwarto. Binabati siya ni Lolita sa pagiging record holder para sa pagkumpleto ng tore sa pinakamaikling panahon at mag-isa. Habang tinatanong ni Tina kung ano ang gusto niya, diretsyong hinawakan ni Oscar ang kanyang pisngi at tinanong kung bakit iniiwasan siya nito. Sinabi ni Tina na naging abala siya sa pagsisikap na maunawaan ang sumpa, at humanap ng paraan para masira ito. Ipinakita niya ang sumpa sa kanya at sinabing ang Witch of Silence ay naglagay ng isang hindi kapani-paniwalang eleganteng sumpa na simple ngunit malakas na nagpapalubha sa proseso ng pagsira dito. Sinabi ni Oscar sa kanya na huwag masyadong mag-alala tungkol dito dahil hindi sila nagmamadaling sirain ito, at maaari siyang maglaan ng oras.
Kinaumagahan, bumalik si Tina sa kastilyo, at habang tinatangkilik niya ang kanyang tsaa sa umaga, tinawag siya ni Albert at sinabi sa kanya na gusto niyang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Sinabi niya sa kanya na sinabi ni Myron na kamag-anak niya ang general sa ilang paraan, ngunit nang hanapin niya ang lahat ng mga ari-arian ng general, wala silang nakitang anumang nag-uugnay sa kanya. Na-curious si Albert dito, kaya nagsimula siyang gumawa ng background search sa kanya, ngunit kahit na iyon ay lumabas na walang laman, at wala siyang nahanap tungkol sa kanya. Napagtanto din ni Tina na tila hindi kapani-paniwala ang isang bagay, dahil noong una siyang dumating sa kastilyo kasama si Oscar, hinanap niya ang buong mainland upang makahanap ng isang babaeng may kakayahang maging kanyang nobya, ngunit natagpuan lamang ang mga mangkukulam na sapat na malakas upang gawin ito. Ngayon ay biglang nagpakita si Myron na may hindi kapani-paniwalang dami ng magic power sa isang napakawastong sandali. Sinabi ni Tina na wala siyang ideya kung gusto ni Myron na i-enjoy na lang ang buhay ng isang reyna, or narito siya para kaladkarin si Tina palabas ng kastilyo. Biglang namataan nila si Myron na naglalakad, at agad na nag-isip si Albert ng plano para malaman ang totoong intensyon niya. Sinadya niyang magkunwaring ikis si Tina nang lumingon sa kanya sa pag-asang makikita niya sila. Gumagana ang kanyang plano, at nakita niya ang mga ito sa aktong ngunit lumalayo nang walang sinasabi. Pinapadali nito ang trabaho ni Tina, na parang habol lang niya ang titulong reyna, at wala siyang gagawin tungkol dito. Pero kung gusto niyang guluhin si Tina, sasabihin niya sa lahat ang kaganapang ito at magsisimulang magkalat ng tsismis. Lingid sa kanilang kaalaman, bukod kay Myra, napanood din ni Oscar ang kilos na ito at labis na nagalit. Kinalaunan sa araw na iyon, tinawag niya si Tina sa kanyang silid at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa buong araw. Simpleng sumagot si Tina na nag-research siya at uminom ng maraming tsaa. Napansin niya na iba ang kinikilos ni Oscar, at tinanong niya kung okay ang lahat. Ngunit kapag sinubukan ni Tina na hawakan siya, hinawakan niya ang kanyang kamay at gumamit ng isang espesyal na dekorasyon sa kisame na maaaring magpawalang bisa sa mahika. Sinubukan niyang gumamit ng magic ngunit nabigo, at hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kinikilos ni Oscar. Sinasabi ni Oscar na siya ay naghihintay ng napakatagal na panahon, ngunit kahit na siya ay may mga limitasyon. Sinabi niya na dinala niya siya dito para gawin siyang nobya, hindi para panoorin lang siyang kunin ng ibang lalaki. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at dinala sa kanyang kama upang turuan siya ng isang leksyon, na nagbibigay sa kanya ng pagkabalisa habang naaalala niya ang panaginip na nararanasan niya tungkol sa lalaking maputi ang buhok. Ito ay nagpapanik sa kanya, at ang kanyang mahika ay nagsimulang mawalan ng kontrol, at sinimulan niyang sirain ang silid sa takot. Napagtanto ni Oscar na may mali, at sinigaw ang kanyang pangalan bago hinawakan ang kanyang mukha para pakalmayin siya. Humingi si Oscar ng tawad sa kanyang ginawa, at sinabing gusto lang niya itong takutin dahil ayaw niyang mawala siya. Humihingi din si Tina ng paumanhin sa pagsira ng kwarto. Pagkatapos ay tinanong ni Oscar kung bakit mas pinili niya si Albert kaysa sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tina ang buong sitwasyon, at sinabi sa kanya ni Oscar na natapos na niyang pahirapan si Albert sa labas. Sinabihan niya si Tina na huwag nang magtago muli sa kanya, habang sinasabi niya na ayaw niyang masira ang pagkakataong umibig siya sa isang cute na babae tulad ni Myra. Nainis si Oscar dito at dinala siya sa korte, kung saan nag-aangkin siya sa harap ng lahat na kahit na makakuha siya ng babaeng may kakayahang magbuntis sa kanyang anak, hindi pa rin siya magpapakasal sa sino man maliban kay Tina. Nagulat ang lahat dito, ngunit tapos na si Oscar sa lahat ng politika at sinabi niya kay Myron na matatanggal siya sa kanyang posisyon pansamantala, hanggang sa mas maimbestigahan pa ang kanyang nakaraan para malaman ang tungkol sa kanya. Biglang naramdaman ni Tina ang isang ripple sa hadlang ng kastilyo, at itinulak si Lad sa isang tabi habang inihayag ni Myra ang kanyang tunay na anyo at sinusubukang umatake. Sinubukan siyang pigilan ni Tina, ngunit naharang ang kanyang mahika sa palamuting inilagay sa kanya ni Oscar, kaya itinulak siya ni Oscar palabas ngunit hindi sa tamang oras, dahil natamaan pa rin siya sa mata, nabulag siya sa isang mata sa ngayon. Sinimulan niyang pagalingin ang sarili habang mabilis na pinapalabas ang mga nasa korte. Bahagyang nagagawa niyang pagalingin ang sarili habang tinatawag ni Myra ang kanyang pamilyar na siya pala ang halimaw na pinaslang ni Tina noon. Nagawa na pala itong buhayin ni Myra gamit ang core nito. Pumunta si Oscar sa harap ni Tina at sinabing gagawin niya ang trabaho sa pagkakataong ito, dahil nasugatan na siya.
Agad siyang inatake ng halimaw, ngunit hinerangga niya ang pag-atake gamit ang hilt ng kanyang espada. Samantala, sinubukan ni Tina na salakayin si Myrep ngunit inatake siya ng halimaw at itinulak siya pabalik. Agad na gumanti si Oscar at itinaboy ang halimaw sa dingding. Sinabi ni Tina na kakailanganin niyang mag-enchant na mahabang incantation para talunin ang halimaw ngayon, kaya sinabihan siya ni Oscar na tapusin si Myra. Sinabi ni Tina na ang pagpaslang sa kanya ay magiging madali, ngunit gusto niyang hulihin siya ng buhay upang makakuha ng higit pang impormasyon. Tumakbo si Oscar upang labanan ang halimaw habang si Myra ay naglabas ng ilang magic sphere, at ikinakalat ang mga ito sa sahig. Tinangka ni Tina na sirain ito gamit ang kanyang mahika, ngunit nabigo dahil malakas ang hadlang. Binato niya ng kutsilyo si Myrep na kinuha ito sa kanyang braso bago ginamit ang isa sa kanyang mga sphere para itulak si Tina palayo. Parehong nagtalikuran sina Oscar at Tina, at inaangkin ni Tina na ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay para sa kanya na bilhan siya ng ilang oras, habang ini-enchant niya ang kanyang incantasyon at nakikitungo sa kanilang dalawa ng sabay-sabay. Sinabihan siya ni Oscar na huwag mag-alala, at agad siyang tumalikod habang inaatake ng halimaw si Oscar. Iniisip na okupado si Oscar, sinubukan ni Myra na salakayin si Tina, ngunit itinulak ni Oscar ang halimaw sa daan, na natama ng mahika at natambos sa lupa. Sinubukan ni Myra na gumamit ng magic spell kay Oscar, ngunit pinawalang bisa niya ito bago sumugod sa halimaw, na humawak ng kanyang espada sa kanyang mga ngipin. Si Oscar ay may iba pang mga plano, gayunpaman, habang tinutulak niya ang isa sa mga magic sphere sa loob ng lalamunan ng hayop, at ito ay sumabog, na sinisira ang halimaw sa maliliit na piraso. Gagamit si Myra ng isa pang magic spell, ngunit sa wakas ay nakumpleto ni Tina ang kanyang spell at gumamit ng domain expansion upang ganap na palibutan si Myra ng kadiliman. Sa kasamaang palad, nagawa ni Myra na makatakas, ngunit sinabihan ni Tina si Oscar na huwag mag-alala dahil alam niya kung saan siya hahanapin. Nagtapos si Myra sa pagpasok sa armory upang makahanap ng isang espesyal na makapangyarihang hiyas, ngunit bago niya ito mabuksan, nahuli siya ni Tina sa hangin. Nadismaya si Myra hanggang sa mawalan ng pag-asa, at halos kitilin na niya ang sarili niyang buhay habang sinisira niya ang kanyang kaluluwa, na naglagay sa kanya sa coma. Nang gabing iyon, sa wakas ay pinamamahalaan ni Tina na pagalingin ang sarili, habang sinabi ni Oscar sa kanya na muling isaalang-alang ang kanyang panukala para sa kasal. Tumanggi pa rin si Tina ngunit tila medyo hindi sumasalungat sa ideya sa ngayon. Lumipas ang ilang buwan, at tila ang kaharian ng Kaz ay tumataas ang kapangyarihan nito araw-araw. Ang isa sa mga salamangkero ay ang lalaking maputi ang buhok na nakita ni Tina sa kanyang mga panaginip na sinunog ang isang buong nayon bilang babala para kay Tina na ipinakita sa kanya kung ano ang mangyayari kung tumanggi siyang sumama sa kanila. Pabalik sa kaharian ng Fairs, ine-enjoy ni Oscar ang kanyang beauty sleep nang pumasok si Tina sa kanyang mga bedchamber, dahil matagumpay siyang nakahanap ng paraan para maalis ang sumpang inilagay sa kanya ng Witch of Silence. Ginagamit niya ang kanyang dugo bilang isang catalysta, at nag-enchant ng ilang mga spells, ganap na inaalis ang sumpa sa kanyang katawan. Kinaumagahan, nagising si Oscar na nakita niya ang kanyang sarili na natatakpan ng pulang markang malatato, habang si Tina ay natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ginaisang niya ito at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinabi niyang matagumpay siyang nakahanap ng paraan para mapawalang bisa ang sumpa, at ngayon ay malaya na siyang pakasalan ang sinumang gusto niya. Tinanong ni Oscar kung bakit niya ginawa ito sa gabi kapag siya ay natutulog, at sinasabi ni Tina na napakahirap niyang pakitunguhan kapag siya ay gising. Sinabi niya na siya ay medyo pagod mula sa buong proseso at nais na bumalik para sa ilang pagtulog, kaya pinasalamatan siya ni Oscar, at nawala siya sa hangin. Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon, at tinawag ni Oscar si Tina sa kanyang silid upang ipaalam sa kanya na ngayon ang kaarawan ng hari, kung saan sila ay magsasagawa ng Royal Ball. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang samahan siya sa party dahil ayaw nitong mag-isa. Si Tina ay tila tutol sa ideya, dahil para sa isang mangkukulam na nasa isang party ay napaka-iskandalo at hindi akma sa kanila. Habang sila ay nagtatalo, pumasok si Laz sa silid at sinabi kay Oscar na sa kasamaang palad, ang prinsipe mula sa kalapit na kaharian ay hindi makakadalo sa Royal Ball dahil ang ilang mga nayon ng kanilang kaharian ay inatake ng mga puwersa ng Kaz. Tila labis na nagulat si Tina, habang sinasabi ni Laz na ang liham ay nagsasabi na ang prinsesa ay darating na proxy ng kanyang kapatid para sa party.
Biglang tinanong ni Tina si Oscar kung maaari niya itong kausapin sandali, at dinala siya sa labas sa balkonahe. Tinatanong ni Tina kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang alagang dragon at kung gusto niya ito. Nalilito si Oscar sa tanong na ito, ngunit sinasabing gusto niya ang hayop at nagtanong kung bakit niya ito tinatanong. Sinabi sa kanya ni Tina na mukhang gusto siya ng dragon, kaya gusto niyang ilipat sa kanya ang pagmamay-ari ng dragon. Tila nalilito si Oscar at nagtanong kung bakit niya gagawin iyon, ngunit sinagot lang ni Tina na mayroon siyang sariling mga dahilan. Siya ay lilipad sa kanyang mga bisig at inilipat ang pagmamay-ari, pagkatapos ay nagbahagi sila ng isang kiss. Kalaunan ng gabing iyon, dinala ni Oscar si Tina sa party kung saan nagsama-sama ang lahat ng maharlika. Tila medyo hindi komportable si Tina, ngunit sinabihan siya ni Oscar na huwag mag-alala habang papunta siya sa harap ng hari at binabati siya ng maligayang kaarawan, bago siya makita ng prinsesa na si Cecile ng kalapit na kaharian, na agad na nagsimulang subukang manligaw sa kanya. Si Oscar, gayunpaman, ay hindi interesado sa alinman sa kanyang mga pagsulong at diretsyong nagtanong tungkol sa kanyang kaharian, at kung paano nila hinarap ang mga pag-atake. Mukhang nagulat si Cecile dito ngunit ginagamit ang pagkakataong ito para kunin siya, habang humihingi siya ng pribadong usapan kasama niya. Napipilitan siyang sumama sa kanya habang tinatawag ng hari si Tina, at pinasalamatan siya sa pag-alis ng sumpa na inilagay sa kanyang anak dahil ngayon ay mayroon siyang pagpipilian na pakasalan ang sinumang kanyang pinili. Tila may bittersweet na sandali si Tina dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya sa sitwasyong ito, at umalis upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad at pinag-iisipan ang kanyang buhay, gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng alon sa hadlang ng kastilyo at agad na tumungo upang makipagkita kay Oscar. Sa lahat ng oras na ito, si Oscar ay nakulong sa kanyang silid na pinilit na makinig sa lahat ng kalokohan na sinasabi ng prinsesa, sa pag-asang mabihag ang puso ng prinsipe. Halatang hindi interesado si Oscar, kaya sinubukan ng prinsesa ang ilang mga pamamaraan at tinanong ang prinsipe kung gusto niyang humiga sa kandang ganito. Bago pa man siya makasagot, pumasok si Tina sa silid sa pamamagitan ng isa sa mga bintana at humingi ng agarang salita kay Oscar ng pribado. Ang prinsesa ay hindi nasiyahan at tinanong kung sino siya para pumasok sa silid ng prinsipe ng ganito. Tinawag niya si Tina na isang hamak na mage at sinabihan siyang umalis na ikinagalit niya at sinabi niya sa prinsesa na tumakbo sa labas ng silid bago niya ito atakihin. Nagulat ang prinsesa dito at tumingin kay Oscar para sa suporta, ngunit walang sinabi si Oscar kaya umalis na lang siya. Lumapit si Tina kay Oscar, at sinabi sa kanya na may kailangan siyang gawin at pumunta sa kanya bago i-disable ang mahiwagang hadlang na inilagay niya sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Tina sa kanya na kalimutan ang lahat tungkol sa kanya, at tumuon sa kanyang buhay at sa kanyang kaharian. Sinubukan ni Oscar na bumangon at pigilan siya, ngunit siya ay natigilan sa kinatatayuan at kaagad pagkatapos, isang portal ang bumukas at ang maputing buhok na lalaki ay pumasok sa silid at diretsyong tumingin kay Tina, bago sinabing siya ay lumaki ng mas maganda kaysa dati. Tila natutuwa si Tina na makita siya at tinawag siyang Larry, bago ipahayag na lagi niyang alam sa kanyang puso na siya ay buhay. Magkayakap silang dalawa habang sinasabi sa kanya ng lalaki na alam niyang hinahanap siya nito, ngunit hindi siya makakilos ng mahabang panahon. Sinabi ni Tina sa kanya na hindi ito mahalaga at masaya lang siyang makita siyang muli. Ibinaling ni Larry ang kanyang atensyon sa prinsipe, at tinanong kung sino siya. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Tina na siya ay isang tao lamang, na siya ay may isang kontrata sa kanya na natapos na. Napagtanto ni Larry na si Oscar ang may maalamat na espada ng Acacia, at sinabing siya ay maaaring maging isang panganib habang itinataas niya ang kanyang braso upang tapusin siya, ngunit hinawakan siya ni Tina at sinabing hindi siya isang banta at dapat silang umalis. Lubos na nagulat si Oscar sa nangyayari, ngunit sinabi ni Tina na sinira niya ang kanyang sumpa na nangangahulugan na tapos na ang kontrata at aalis na siya. Hinawakan ni Oscar ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Tina na kung masasaktan niya si Larry ay kailangan niyang harapin siya at bubunot ng sariling espada laban sa kanya. Agad na napagtanto ni Oscar na sa sandaling ito ay mas malakas siya kaysa sa kanya, at kayang talunin siya ngunit hindi niya ito masasaktan. Tinawag siya ni Larry pabalik at dinala siya sa isang portal. Naiwan si Oscar na nagngangalit sa kanyang silid na puno ng galit, at kinabukasan ay tumayo ang lahat sa labas ng kanyang silid dahil hindi niya pinapasok ang sinuman. Sinabi ni Laz na siya ay may napakasakit na kalooban kahit na hindi niya ito pinapakita.
Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas si Oscar sa silid bago ibigay ang mga papeles kay Laz, habang sinasabi niyang makikipagkita siya kay Leslie sa kagubatan. Pinipigilan niya ito ngunit wala sa mood si Oscar para magpapidol. Biglang sumulpot si Leslie sa harapan niya at nagtanong kung ano ang gusto niya. Bumalik silang lahat sa loob ng kanyang silid kung saan ipinaliwanag ni Leslie ang backstory ni Tina. Sinabi niya na 400 taon na ang nakalilipas ay mayroong isang kaharian na tinatawag na Thor na batay sa kapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihang mage sa kaharian ay magpapakasal sa royal prince or prinsesa, at sa oras na iyon si Tina ang pinakamalakas na mage sa buong kaharian at nakatakdang pakasalan ang royal prince Larry na 5 taong gulang na mas matanda. Mabait siya noon sa kanya, at parang ayos lang ang lahat pero hindi nagtagal ay nasangkot ang politika. Ayon sa kanya, nagselo si Larry at gusto niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya, isang araw, siya, kasama ng kanyang mga taga-suporta, ay pinainom ng gamot si Tina at dinala siya sa isang katedral. Sinabi ni Larry sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at inilagay siya sa isang altar. Agad itong kumuha ng punyal at inatake sa bituka. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit, habang inaangkin ni Larry na ngayon ay kukunin niya ang lahat ng kanyang mahiwagang kakayahan at magiging pinakamalakas na mage sa mundo. Sinimulan niya ang pag-atake sa kanya habang binibigkas ng mga mage ang mga spells, at pagkaraan ng mahabang panahon ng pag-atake niya, nagsimulang gumana ang mga spells. Kasabay ng kanyang dugo, ang kanyang mana ay pinakawalan. Sinubukan ni Larry na kunin ang kanyang mana ngunit nabigo ito dahil ito ay masyadong malakas, at ang mana ay naging isang mapanganib na bomba na nagsimulang ubusin ang lahat ng bagay sa landas nito. Naging hindi makontrol si Tina habang ang kanyang mahiwagang kakayahan ay lumaganap ng walang kontrol, at hindi nagtagal ang buong kaharian ay nasira sa isang iglap sa isang gabi. Nanatili si Tina ng 3 araw sa parehong posisyon, na nakakadama ng malubhang sakit ngunit naging isang immortal na mangkukulam na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Mula noon, hinahanap na niya si Larry, ngunit hindi niya sinabi kay Leslie kung bakit niya ito gustong gawin. Lumingon si Leslie kay Oscar at tinanong kung ano ang plano niya. Inihayag ni Oscar na tatapusin niya si Larry at ibabalik si Tina dahil pag-aari niya ito. Pagkatapos ay tinawag siya ng hari na nagpaalam na ang Kaz ay nagsimula ng isang todong digmaan, at sila ay makikisali. Tinanong niya si Oscar kung kaya niyang tapusin ang mangkukulam na nasa panig ng Kaz, ngunit diretsyong tumanggi si Oscar, na ikinagalit ng hari. Nangangatuwiran si Oscar sa kanya, na sinasabing napipilitan si Tina, at palalayain niya ito. Napangiti ang hari sa katigasan ng ulo ng prinsipe at sinasabing kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya, ngunit bilang kapalit ay kailangan din niyang kunin ang pagkahari sa kanyang matandang ama. Ngayon, sumang-ayon si Oscar sa deal at nagsimulang maghanda para sa paparating na digmaan. Lumipas ang ilang araw nang biglang sumulpot si Tina sa harap ng prinsipe ng Terry, na hindi nakadalo sa pagdiriwang ng kaarawan dahil sa digmaan. Siya ay nagagalit sa kanya dahil sa pagpapakita ng kanyang sarili sa kanyang harapan pagkatapos lumikha ng labis na pagkawasak, at inilabas ang kanyang espada bilang pagsuway, galit na nagswiswing at nagbabanta sa buhay ni Tina. Sinubukan ng isa sa mga underlang mages ni Tina na makialam, at sumigaw sa prinsipe na mag-ingat sa kanyang sasabihin ngunit sinenyasan siya ni Tina na huminto bago siya kunin ng isa pang mage. Pagkatapos ay bumaling si Tina sa prinsipe at sinabi sa kanya na ang lahat ng ito ay matatapos sa loob ng ilang araw, at binabalaan siya na huwag magmarcha sa teritoryo ng Kaz sa panahong iyon. Ang prinsipe ay lumalaban pa rin, at sinabi sa kanya na hindi siya susunod dahil hindi siya makikinig sa isang hamak na masamang mangkukulam na tulad niya, at sisirain ang kanilang buong army of mages sa lalong madaling panahon. Bahagyang naasar si Tina dito, at nagtanong kung nozwing na ba niya ang kanyang espada kahit isang beses sa tunay na laban, bago ipaalala sa kanya ang mga kalupitan na ginawa ng kanyang kaharian 300 taon na ang nakalilipas noong Dark Ages. Katulad ko, kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit ganoon kahalaga ngayon dahil hindi niya makontrol ang mga ginawa ng kanyang mga ninuno, ngunit sinasabi ni Tina na ang kanyang kaharian ay gumawa ng labis na pagdanak ng dugo nang walang pakialam kung sino ang kanilang pinapaslang. Pinaslang nila ang mga maliliit na bata na naglalaro bilang isang sundalo, at mga ina na nag-aalaga sa kanilang mga anak at ginawa silang alikabok habang sila ay nagmarcha sa mga lupaing ito. Sinabi niya sa kanya na basahin muli ang kanyang mga libro sa kasaysayan bago siya tumalikod, at bigyan siya ng huling babala na huwag magmarcha sa Kaz sa loob ng ilang araw.
Halatang nagmamatigas pa rin ang prinsipe at sinusubukang mga tuwiran sa kanya, ngunit binigyan niya ito ng nakakatakot na side eye na agad namang nagpatigil sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, nakaupo si Tina sa konseho ng digmaan kasama si Larry at ang kanyang mga nangungunang general, habang iniisip niya kung gaano kalaki ang kapahamakan kung isasaalang-alang na ang lahat ng apat na malalaking kaharian na nakapalibot sa kanila ay nagsaanib puwersa upang talunin sila. Ang kanyang mga nasasakupan ay nagtanong kung mayroon silang sapat na lakas ng tao upang labanan ang lahat ng mga kahariang ito, ngunit si Larry ay tumugon sa isang maluwag na saloobin na maaari nilang harapin ang mga kahariang ito dahil si Tina ay kasama nila, at nagsimulang lumikha ng isang bagong mapa sa kontinente, isa sa ilalim ng kompletong kontrol ng Kaz na may malaking mahiwagang hadlang na nakapalibot dito. Namangha ang mga general dito, ngunit nagtanong kung posible bang gumawa ng napakalaking hadlang. Kalmadong tumugon si Larry na kasama ang mangkukulam ng Ashermon sa kanilang tabi, higit pa sa posible dahil mayroon siyang halos walang katapusang dami ng kaalaman at kayang likhain ang hadlang na ito ng pira-piraso. Nanatiling tahimik si Tina, habang napapansin niya ang kaunting pagbabago sa ugali ni Larry na nagsimulang kumilos ng medyo nurotak, at pinagpapawisan habang sinasabi nito na natutunan niya ang lahat mula sa kanya ngunit nalampasan niya ito sa mga talento at kakayahan sa ngayon. Nabawi ni Larry kahit papaano ang kanyang composure, ngunit nasaksihan ng lahat ng mga general ang pagbabagong ito sa kanyang ugali. Ilang sandali pa nang matapos ang pagpupulong, lahat sila ay kusang lumabas. Nang tanungin ng isa sa mga general si Tina tungkol sa pagbabago ng ugali ni Larry, sinabi niya sa kanya na may dahilan kung bakit ang lahat ng mga mangkukulam sa mainland ay babae. Hindi kasi kaya ng katawan ng lalaki ang level ng mana na kasama nito. Ayon sa kanya, mananatiling panaginip ang pangarap ni Larry na masakop ang buong kontinente ng Magic Barrier. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Oscar dahil ilang araw na ang nakalipas mula nang magsanib ang apat na kaharian, at pumunta siya sa kaharian ng Terry para magmarcha sa Kaz. Galit niyang itinanong kung ano ang pumipigil sa kanila sa pag-atake sa kaharian ng Kaz. Iminumungkahi ni Salvian na marahil sila ay nanginginig sa kanilang huling pagkatalo, ngunit iniisip pa rin ni Albert na si Prince Ruro ng Terry ay dapat magkaroon ng sapat na kumpiyansa dahil mayroon silang isang hindi kapani-paniwalang malakas na army sa puntong ito. Biglang bumukas ang pinto, at isang mensahero ang nagdala sa kanila ng balita na isang kaso ng malawakang pagkawala sa isang nayon malapit sa Fairs, na katulad kung paano nangyari ito malapit sa Terry. Nainas dito si Oscar na nakakaramdam ng pagkadismaya dahil ang parehong bagay ay nangyari sa mga lungsod ng lahat ng apat na kaharian, at gayunpaman ay wala silang magawa. Iniisip niya kung si Tina ang nasa likod nito, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip habang ang tunog ni Prinsesa Cecile ay nagmumula sa labas na humihiling ng pag-uusap kasama ang bagong ginawang Haring Oscar ng pribado. Wala talagang opsyon si Oscar kaya pinaalis niya ang partido niya, at pumasok si Cecile sa kwarto na nakasuot ng pink dress na parang dadala siya ng Star Magic Ball. Tinanong niya si Oscar kung nilalamig siya dahil mayroon siyang mga paraan ng pag-init. Walang oras si Oscar para dito, at itinanong kung ano ang gusto niya sa kanya dahil di nadalaw siya nito gabi-gabi. Nakangiting sagot niya na may ibang babae na dumadalaw sa kanyang kapatid tuwing gabi. Hindi ito maintindihan ni Oscar, ngunit diretsyong tinanong siya ni Cecile kung ang babaeng kasama niya sa Royal Ball ay ang Witch of the Ashermon. Nagkunwaring walang alam si Oscar at sinabing magkamukha lang sila, ngunit ang prinsesa ay nagpatuloy na ang parehong babae ay pumupunta upang makipagkita sa kanyang kapatid tuwing gabi at sigurado siyang ito ang mangkukulam. Nakuha nito ang kanyang atensyon habang sinasabi niyang oras na para salubungin niya ito, at napatayo si Oscar mula sa kanyang upuan at inutusan siyang dalhin siya kaagad sa silid ng kanyang kapatid. Samantala, si Prinsipe Ruro ay nasa kanyang silid, nakatayo sa balkonahe at naghihintay sa pagdating ni Tina. Nang biglang kumatok si Cecile sa pinto, humihingi ng pahintulot na pumasok. Walang sapat na pasensya si Oscar at pasimpleng sinipa ang pinto, at pumasok sa silid na nag-aapoy sa galit. Binunot niya ang kanyang espada at tinanong si Ruro kung ano ang ginagawa niya, habang sinusubukan ni Ruro na sumigaw para hindi magpakita si Tina. Huli na para doon, habang si Tina ay nagpapakita kasama ang dalawa sa kanyang mga tagasunod, ngunit agad na nabigla nang makita si Oscar na nakatitig sa kanya. Saglit, hindi siya makagalaw, na nagpipilit sa kanyang mga kampan na subukan at kaladkarin siya palayo dahil natatakot sila kay Oscar, dahil nasa kanya ang maalamat na espada ni Akasher.
Sanisigawan ni Oscar si Tina na bumalik sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nawala tulad ng kanyang pagdating. Kinaumagahan, si Oscar ay hindi na makapag-antay habang siya ay nasa labas kasama ang kanyang mga puwersa, bumubulong tungkol sa kung paano nasayang ni Ruro ang kanilang oras. Naghintay siya ng kaunti nang lumabas si Leslie, at nagreklamo tungkol sa kung gaano karaming trabaho ang ginagawa niya bago pumunta kay Oscar na may impormasyon. Sinabi ni Leslie sa kanya na ang kanyang mga pagdududa ay totoo, dahil wala sa mga taga-nayon ang nawala at lahat sila ay ligtas at maayos sa loob ng kanilang mga tahanan. Gumawa lang si Tina ng isang mahiwagang hadlang na nagpo-protekta sa kanila mula sa anumang pinsala, pati na rin nagtatago sa kanila mula sa plain sight. Sinabi niya kay Oscar na hindi bibigyang katwiran, or ipagtatanggol ni Tina ang kanyang sarili mula sa sinuman kaya trabaho niya na kumilos bilang kanyang kalasag at alisin ang anumang maling akala. Naiintindihan ito ni Oscar at inihayag ang impormasyong ito sa mga general ng iba pang dalawang kaharian. Nahihirapan silang paniwalaan ito, ngunit hindi sila nang ahas na pagdudahan ang hatol ni Oscar. Habang pinag-uusapan nila ang diskarte, isang magic portal ang lumabas sa ere at isang blue-haired mage ang nagpahayag ng kanyang sarili bilang chief mage ng Kaz na pinangalan ng Barto. Sinabi niya na gusto niyang i-escort silang lahat para ipakita kung ano ang magiging hitsura ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Haring Larry. Ang iba ay halatang laban dito na nakahanda ang kanilang mga espada at sibat ngunit agad na kinuha ni Oscar ang kanyang alok at pumayag na sumama sa kanya. Tumawa si Barto at sinabing wala pa rin silang pagpipilian, at gumagamit sila ng teleportation magic para dalhin silang lahat sa ibang lokasyon. Sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata, napadpad sila sa ilang mga ruins na napapalibutan ng mga mage ng Kaz habang si Larry ay nakatingin sa kanila. Binati niya sila at ipinaliwanag na sila ay nakatayo sa mga ruins ng dakilang kaharian ng Thor, na dapat ay kanyang royal seat ngunit nawasak ni Tina sa isang kakaibang aksidente. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang pamumuno ay magsisimula ngayong araw habang ikakasal siya sa kanyang nobya si Tina, ang witch ng Ashermon, at sinabi sa kanila na sino mang ayaw sumunod sa kanyang mga utos ay masasawi ngayon. Biglang tinawag si Tina at tila nalilito na makita ang lahat ng mga taong ito sa tabi ni Oscar. Nagpasya siyang magpanggap na kalmado, at umupo sa trono habang ipinatong ni Larry ang kanyang kamay sa kanyang balikat at kinuha ang lahat ng mana na kailangan niya, habang sinimulan niyang lumikha ng isang espesyal na magic na gagawin siyang isang makapangyarihang Diyos. Nagsisimula siyang mag-enchant ng mga spell habang nagpapakita ang 5 magkakaibang magic circle sa kalangitan, ngunit sa sandaling sasaluhin na niya ang lahat ng ito ay nagambala ni Tina ang magic flow at naputol ang koneksyon. Nalilito siyang tumingin kay Tina habang inilalagay ang kanyang mga braso sa itaas niya, at sinimulang kontrolin ang magic circle na sinasabing naghintay siya nitong mga taon upang makatagpo siya, para sa wakas ay makontrol niya ang mga magic circle na ito na may mga kaluluwa na nakulong sa loob ng mga ito. Labis na nagalit si Larry at sinabihan niya ang kanyang mga mage na salakayin si Tina, ngunit ang kanyang mga kampan ay tapat sa kanya at hineranggan ang lahat ng pag-atake. Sa kasamaang palad, mas malakas si Barto kaysa sa kanila at tinalo niya ang isa sa kanila na lumikha ng isang opening, ngunit sa sandaling sinubukan niyang atakihin si Tina, nagpakita si Oscar at pinutol ang magic spell habang tinatanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinabihan siya ni Tina na manatili sa kanyang posisyon sa loob ng 10 minuto, habang magsisimula ang isang todong labanan sa pagitan ng dalawang paksayon. Nagpapatuloy ang labanan habang nagpasya si Tina na gamitin ang alas sa kanyang manggas, habang sinimulan niyang tawagan ang 12 espiritu ng Thor. Napagtanto ni Barto na malapit na ang wakas kung gagana ang spell, kaya't nagpasya siyang tapusin ang kanyang pakikipaglaban kay Oscar ng mabilis ngunit ang kanyang mga pag-atake ay naiwasan ni Oscar, na nagpakita sa kanyang harapan sa isang iglap at hinampad siya sa lupa. Ang kanyang dragon ay nakikitungo sa mga demonyong nilikha ng mga puwersa ng Kaz, habang si Tina sa wakas ay natapos ang kanyang spell at 12 na may hood na figure ang nagpakita sa itaas nila. Sinabi ni Tina sa kanila na sirain ang mga puwersa ng kalaban, at ginawa nila iyon at sa isang iglap natapos na ang laban. Si Larry ay lumipad na ganap na nawasak sa pag-iisip habang siya ay bumababa sa lupa. Maya-maya pa ay hindi pa rin naniniwala na siya ay pinagtaksilan, si Oscar ay nagpakita sa kanyang harapan at nagtanong kung ano ang kanyang naramdaman nang hiwain niya ang tiyan ni Tina, at si Larry ay sumagot na wala siyang naramdaman dahil siya ay isang kasangkapan para sa kanya.
Pagkatapos, ginamit ni Oscar ang kanyang espada upang tapusin si Larry doon, bago bumalik sa larangan ng digmaan. Doon ay pinuntahan niya si Tina, habang sinasabi sa kanya ng mga heneral mula sa ibang kaharian na kailangan niyang tapusin ang mangkukulam. Naglalakad siya patungo kay Tina habang sinasabi nito sa kanyang nasasakupan na huwag subukan at ipagtanggol siya. Naghahanda si Tina na tanggapin ang kanyang kasawian habang inilalabas nito ang kanyang espada, ngunit natambo siya dahil sa pagod. Namulat siya makalipas ang 1 linggo habang nakaupo si Oscar sa tabi ng kanyang kama. Agad niyang tinanong kung bakit hindi siya pinaslang, at sinabi ni Oscar na sinabi niya sa kanilang lahat na ang kanyang buhay ay higit na mahalaga sa kanya. Bukod dito, inaangkin niya na hindi siya opisyal na nobya dahil walang maglalakas loob na sabihin sa kanya na tapusin ang kanyang sariling kasintahan or magsalita ng isang salita laban sa kanya. Inaangkin ni Tina na hindi siya pumayag sa laban, ngunit sinabi ni Oscar sa kanya na mayroon pa siyang kalahating taon na natitira sa kanyang kontrata kaya may panahon pa silang magbago ng isip.